Good morning! Kumusta? Kumusta mga ka-idols? Shoutout sa aking mga anak na mahal ko. Aking Kuya Renzo and Dimple. Namimiss ko ng mga anak ko. Kailan kaya ako makakapagbakasyon? Coffee morning po! Happy Sunday! Ayan, pahinga ko po ngayon. Bukas naman ulit ang trabaho. Shoutout po sa mga taga-Nortihanon. Shoutout sa buong Pilipinas at sa iba-ibang bansa. Kumusta po kayo dyan? At ang aking inang bayan, Palapag Northern Samar, malapit na po ang kapiestahan. 13, 14, 15, 16. Napakagaganda po ng mga entry ng Northern Samar. May mga exhibition pa po yan. At yung mga pa-contest po nila ng mga parade, yung mga lugar-lugar po ng mga entry ng mga Nortihanon, napakagaganda na pinapanood ko. Advance Happy Fiesta! Palapag Northern Samar. Napakasarap pong makapamiesta sa Palapag Northern Samar. Ang aking inang bayan, aking tinubuan na bayan. Kung saan ang galing ang magaganda at mga gwapo at mababait na tao at matataligino. Shoutout po dyan sa ating butihing mayor, Pawa Batula. Ayan, sa mga LGUs po dyan, shoutout. Ang akin pong mga kamag-anakan dyan sa Palapag Northern Samar, side by side, back to back. Ang aking side ng aking nanay, mga Laurenos, and Baladings clan ng Palapag Northern Samar at sa iba-ibang lugar ng Samar, ang mga Balading. Kumusta pa po kayo dyan? Mga Tagalaw-ang, mga kabag-anak po namin dyan, mga Dulay at Hiray. Ang mga Tamayo. Yan. Mga apelyido ng aking mga lola, side by side, sa nanay at tatay ko. Kumusta po kayo dyan? Namimiss ko ng aking mga kamag-anakan, matagal na panahon hindi ko sila nakikita. Parang ang dami kong nasayang na panahon sa Northern Samar. Nung bata ako, enjoy ako sa routine namin habang lumalaki ako. Pagka walang pasok, bakasyon, sinasama ako ng mga tita ko, mga aunties sa Tacloban City. May mga district convention, assembleya, Babatngon, Burawin, San Jose, Tacloban City. Shoutout po dyan. Pag ako na lang mag-isa magpunta, mukhang maliligaw na ako. Yan. Yung sapatos ni Imelda Marcos na ginawa kong slide dyan, nandyan pa ba sa Tacloban? Alam ko hindi nasira, inayos pa nga yata. Tsaka yung routine namin weekly, every Saturday, na naliligo kami sa dagat ng Talulora or kung saan saang dagat sa Palapag Northern Samar, na marami kaming mga dalang pagkain. At dahil nung bata ako ay maliit akong bata, bubwet, hindi nila ako pinapalapit sa malalim-lalim na tubig, as in
Sa tabi lang ako. At saka, yung dagat naman, palagi akong nilalaro. Pag nakikita niyang nandyan na ako, pakalahati na yung binti ko, parang bigla akong hinahampas ng alon. Gustong gusto niya akong higup-higupin. Kaya nagpapanakbo ako sa taas. Ayun, hindi ako natutong lumangoy. Lahat ng kamag-anak namin marunong lumangoy. Ako hindi. Tabo-tabo lang sa tabi-tagilid. Tabi-tagilid, tabo-tabo. Ako yata yung mayaman sa karagatan na sinilangan, pero hindi natutong lumangoy. Tuloy, pag bumabaha dito sa lugar namin, takot na takot ako. Una ko laging iniisip, hindi ako marunong lumangoy. Pero namangha ako sa dalawang anak ko, sa Las Navas, Northern Samar, ang aking dalawang anak na binata. Nung mga bata pa sila, mayroon kaming ilog doon sa barangay namin, Barangay San Jorge. May ilog po doon. Tama lang yung laki ng ilog, parang ano lang yun eh. Kung baga, hindi talaga ilog kasi pag ilog sa amin sa Palapag Northern Samar, napakalaki nun eh. Ano lang yun eh, yung batis-batis lang, ganun, maliit lang. Pero pag bumabaha, lumalalim yung tubig. Kaya pagka yung minsan hindi pa tumataas-taas ng kunting tubig, naliligo talaga doon yung mga anak ko. Nakikiligo kasi ang daming naliligo, mga kamag-anakan nila. Swimming. Hindi ko talaga namamalayan. Mga anak ko nandoon na nagsiswimming. As in, habang lumalaki sila, namangha ako, marurunong lumangoy ang mga anak ko. Dati nagagalit ako pagka nakita ko pagdating sa bahay, pulang-pula yung mata. Nag-practice pala lumangoy. At least ngayon, marunong silang lumangoy dalawa. Hello, Apple Pie! Kumusta? How are you, my friend? Big fan! Thank you so much! Coffee. Ang sarap sana mamiesta sa Northern Samar ngayon. Kaliwat kanan ang kapiestahan. Doon pa lang sa mga bayan-bayan na pinakamalalapit sa akin. Ngayong 13, 14, 15, 16 ay kapiestahan po ng aking inang bayan, ang gintong bayan ng Palapag Northern Samar. At ngayong August 28, 27, 28, 29 ay kapiyastahan po ng bayan na pinaka-proper ng Northern Samar, Katarman Northern Samar, kung saan nandoon ang bahay ng aking magulang. At doon lumaki ang aking mga stepsister at doon din ako tumira nung high school na ako. Ang Katarman Northern Samar, kumusta po dyan ang aking mga kabats? Norsaak, Northern Samar Academy, kung saan nag-aral ako ng high school. Katarman Northern Samar Academy. Kumusta po kayo dyan, aking mga ka-classmates? Yung aking mga pinapasyalan na bahay, sorry naman, di ko na alam puntahan. Sana pag umuwi ako dyan, makita ko. Alam ko yung mga ka-classmate ko dyan, mga ka-friend. Alam nila yung bahay namin, kasi di naman nababago. Nandoon pa rin, sa tabi ng gate ng runway. Bago ka tumawid sa gate ng runway ng Katarman Northern Samar Airport, nandyan ang aming bahay. So, hindi pa rin yun nababago. Ang aking mga ka-friend dyan. Hi, Bobby Ong. Kumusta? Aking mga kaibigan dyan sa kapitbahay. Kumusta po kayo dyan? Punta ka. Sige, nandun ang nanay ko. Ang nanay kong napakahigpit nung bata pa ako. Ewan ko lang kung bakit ako ang hinihigpitan ng husto sa lahat naming magkakapatid. Hindi naman ako gala, pero binabantayan ako. Dahil hindi ako gala, kunting lakad ko lang, akyat ng runway, pinapasundan na kaagad ako, as in lagi akong parang nanakawin. Nakaback up palagi yung aking kapatid si Sator at saka si Brian. At yung kapatid kong si Sator,
Yung bunso naming kapatid si Brian, yung nagtapos ng pagkapulis, tapos, ayaw mag-duty sa LTO, ayaw din mag-duty sa NAIA, ayun na, sa Hong Kong na. Shout out po dyan sa aking kapatid na napakatalino. Nagtapos po yan ng criminology top-notcher sa San Lorenzo de Catarman, Northern Samar. Napakatalino po niyan, matangkad na lalaki. Talagang pulis na pulis ang dating kung tutuusin, kaso ayaw niyang magjojote. Kasi ang kalaban daw ay madali siyang nakikilala, samantala siya hindi niya kilala. Kasi siya lagi naka-uniforme. Pero ngayon nasa Hong Kong siya, doon na siya ngayon nagtatrabaho. Kumusta mga marites kong kapitbahay? Yes! Sa mga kapitbahay namin sa Catarman Northern Samar, dyan, habang nagdadalagita ako. Diyos ko, ang sarap maging dalaga noong araw. Kasi alam nyo kung bakit? Ang dami namin taga-igib sa bahay, taga-kuha ng panggatong, taga-dala ng mga gugulayin. Pero ang nanay ko po ay mahigpit. Ang nanay ko nung araw, magandang babae, matangkad. Matangkad ang nanay namin. Sa amin, ako ang pinakamaliit. Pero sa akin, sila laging naghihigpit. Ewan ko kung bakit. Ano nila ako? Parang ano nila, iwan ko, galit ako noon eh. Nagtatampo ako, pero hindi ako kumikibo. Naisip-isip ko, bakit ako lang ang hindi malaya sa magkakapatid na to? Kasi ako laging binabantayan eh. Abutin lang ako ng alas 7 sa labas. Palagi akong pauwiin agad. Uwi ka na daw. Tapos lagi ko sinasabihan, bakit? May nanakaw ba sa akin? Eh gusto ko pang makipagbanding dito. Hindi, pinauwi ka na daw. lagi akong grounded ako lagi. Baka ikaw po yung queen. Ako yung queen sa amin lahat, magkakapatid. Kaya ako binabantayan. Pero, pangit. Pag mayroon kayong membro sa bahay na yun ang pinakahigpit-higpitan nyo, parang iningat-ingatan nyo, magpupumiglas yan. Tignan nyo naman ang ginawa ko. Nung natuto na akong tumayo sa sarili kong mga paa, nag-decide akong sumama sa tita ko, magpa-Manila. As in, binuo ko talaga yung 17 years sa Caloocan na hindi ako umuwi ng Northern Samar. Yun ang pinakamalungkot ko na nagawa kasi pagbalik ko ng Northern Samar, hindi ko na halos matandaan yung mga bahay ng mga dati kong napupuntahan na mga kaibigan kasi bata pa ako noon, 10 to 11 years old. As in, yung mga kaibigan ko nag-matured na rin, hindi ko na halos kilala. Kung hindi ako babatiin, hindi ko matatandaan na siya pala yun kasi nag-iba na ng itsura. Nakakalungkot. Tapos, nung araw, natututo ako tumakas. Yung bahay namin sa Palapag, Northern Samar, kasi doon pa lang sa mga tita ko, sa lolo't lola ko, palaki ako ng lolo't lola namin. Mahigpit na talaga sila, masyado silang mahigpit. Yung mga pinsan nga namin, maaagang pumunta dito sa Manila, yung mga magulang nila dito sa Manila nagtatrabaho. Mas pinipili nilang sumama na sa magulang nila kaysa manirahan na lang ng Samar kasi nahihigpitan sila ng husto. So, syempre, naiiwan ako tsaka ng ate ko. Yung ate ko, nakikinig lang yan, ibaw lang ng baw. Pero ako talaga yung tipo ng hindi nila nakikita kung ano yung mga kaya ko, mga gusto kong gawin. Pero di nila alam, gusto ko rin naman na may enjoyment. Tumatakas ako. As in yung sa school, hindi ako pwedeng magpaalam na po sasama ako sa ganito, mayroong kaming project, mayroong kaming gagawin. Hindi pwede kasi ayaw nilang pupunta ako sa kung saan-saan mga bukirin. Ang gagawin ko yan, takas! Kunyari, nasa school, yung pala, ang layo na nang narating namin. Raymond Del Rosario, hello! Kumusta po kayo dyan? Shout out po. Ang pinakamaganda kong nagawa yung pagkakatakas ko mula Northern Samar hanggang Metro Manila. Yung 17 years na yon, yung unang mga taon ko po, nanawagan yung mga tita ko, yung lolo ko, yung ate ko. Hinanap nila ako ng hinanap as in nanawagan sila sa
Eat Bulaga, sa Eye to Eye, sa mga Bombo Radyo. Pinahanap nila ako kasi noong araw uso yung nare-rep at namamatay sa Marikina, nire-rep daw. Uso yun, kasalukuyang ako, nasa teenager ako. So nag-alala sila baka mamaya mapahamak ako dito sa Manila. Ang ginagawa ko naman, kinukutsaba ko yung mga kapatid ng nanay ko. Tita, wag niyong sasabihin sa kanila na nandito ako nakatira, na alam niyo yung tirahan ko. Kasi pag nalaman nila yung tirahan ko, pipilitin nila akong iuwi ng Samar. Kasi lagi nilang iniisip, kawawa ako, hindi ko kayang mag-isa, paano ko mamumuhay mag-isa, kailangan maiuwi ako ng Samar. Pero pinatunayan ko sa kanila hanggang ngayon, namumuhay akong mag-isa. Yan, nakapagpamilya ako, nakapag-asawa ako dito sa Manila. Yung tatay ng 2 anak ko, umuwi kami ng Samar kasi taga doon sila sa Samar. Mga 14 years kaming nanirahan doon. Pero syempre mahirap din yung Northern Samar. Pagka hindi ako nagtitinda, balik Manila. Kaya mula 2018 hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa Manila. As in, balak ko na naman, dito talaga akong manirahan na uli. Kasi takot ako sa Baguio eh. Sa Samar lagi akong takot sa Baguio. Naramdam ko yung Baguio. Yun ang ikamamatay ko. Hindi ako mamamatay sa mag-isa ako namumuhay. Mamamatay ako sa kaba pag bumabagyo. Ayokong naririnig yung ng hangin, yung ihip ng hangin. Ayaw ko yun. Hello, good morning, Madam Idol. Pa-shout out naman dyan, Madam Idol. Shout out, Raymond Del Rosario Yancha. Shout out po dyan. Taga saan ka, Raymond? Okay naman, Madam Idol. Saan ka, Madam? Dito ako, sa Quezon City, Barangay Imelda. Nasaan asawa mo po, ma? Ay, wala na akong asawa. Kasi, nung nagpaalam ako naman na magtatrabaho dito sa Manila noong 2018, pinadadalhan ko sila 2018, 2019, 2020, 2021. Pinapadalhan ko lang sila ng pinapadala ng pera kasi nag-aaral yung 2 bata. Yung 2 anak ko matatalino eh. So, gusto ko silang kung ano yung mga kailangan nila sa school nandyan, kaya padala ako ng padala. En kaso yung papa nila, may mga pangangailangan na hindi niya makuha kasi nandito ako sa malayo. Kinuha niya sa iba yung mga pangangailangan niya. Ayun, nakabuntes. Nung nakabuntes, wala lang, okay. Magsama na kayo, ayaw ko na din. Ganon lang, walang gulo. Pasig. Malapit lang yan sa tinatrabahuan ko Green Hills. Malapit lang Green Hills, di ba? Yun lang. Pero ayokong pag-usapan yun kasi gusto ko pa rin respetuhin yung tatay ng mga anak ko at mahal namin pareho yung mga anak namin. So, ayoko. Close book na kami. Pagdating ng araw, pwede naman kami magkausap-usap dahil lang sa mga bata. So, ngayon, nursing ngayon yung anak ko, si Kuya Renzo, first year college, nursing. Sana matapos niya. Yun, pag natapos, makakahinga ako. Tapos, meron pa kami isang iintayin yung anak kong bunso, si Friends Draw. Kahit anong gusto niya, kasi gusto ko niyan, mag-office boy lang siya o mag-opisina. Ang kasong gusto niya, pulis or sundalo. So, sabi ko, kahit anong kunin mo, basta magtapos ka. Pag natapos yun, makakahinga ako. Hindi ko nililingon yung iniwanan kami ng papa niya o pinalitan kami ng iba. Ang nililingon ko lang lagi, yung sana makapagtapos yung mga bata. Kaya tulong-tulong kami sa pagpapaaral. Yun laging sinasabi ko. Pag tulong-tulungan natin papag-aralin ng mga bata kahit paanong mangyari. Papa nila tumutulong naman kasi nandoon sila, nakatira sa lolo't lola nila. Nakabukod naman yung papa nila at may bago ng pamilya. Pero pagka nagkukupra naman, nagagastos naman sa mga bata. Ako naman, alalay-alalay lang. Marami naman kayo nagtutulong-tulong. Shoutout po dyan sa aking mga
Hipag, kapatid ng papa nila. Kapatid ng papa nila na teacher na may asawang sundalo, tumutulong din. At syempre yung magulang niya kasi mayroon naman silang mga sakahan, palayan at nyugan. Tumutulong talaga sa paggagastos sa mga bata. Oo, nag-support naman kasi nandoon. Mas ginusto ko na yung dalawang bata kasi nandito ko sa Manila. Nandoon din naman sa side nila. Ayaw kong sabihin ko na yung mga anak ko kasi walay na tayo kasi di naman kami kasal din. Okay lang. Ayaw ko rin yung, nandito ko sa Manila, ang mga anak ko kukunin ko, alaga ko doon sa magulang ko. Ayaw ko din yun. Bakit? Nandito lang ako sa malayo, tapos ipagdadamot ko pang malapit sila sa mga taong alam kong nagmamahal sa kanila ng husto rin. Dahil yun ang nilakihan nila eh. Doon ko sila pinalaki sa side ng lugar ng papa nila. Kaya okay lang din. Tsaka nagkakausap-usap naman kami ng magulang nila. Kaya, ang goal namin ngayon, makapagtapos ang dalawang bata. Yun talaga ang importante, kahit saan pa sila. Pero mas gusto ko na nasa side din sila doon, sa tatay nila sa magulang, kasi mahal na mahal sila. Nakita ko yung pagmamahal sa kanila. Goods lang, mahalaga, nagtalang kayo sa mga anak niyo. Oo. Kailangan kailangan makapagtapos. Hindi yung nagkahiwa-hiwalay na nga kayo, tas yung mga bata apektado masyado, hindi nakakapag-aral. Yun dapat sa mga magulang, kung hindi na kayo magkaintindihan, ba't pa kayo magpapambuno sa loob ng bahay? Kung talagang maghihiwalay kayo, hindi maghiwalay kayo. Pero, isipin nyo laging may mga anak kayo. May mga consequences. Yung mga anak nyo, siguraduhin nyo, kahit magkanya-kanya pa kayong pamilya, siguraduhin nyo na nakakapag-aral pare-pareha ang mga yan. Kasi, para sa akin, ako talaga lagi ko sinasabi sa mga anak ko, napakahirap ng hindi nagtapos ng kurso. Ako nung araw, gustong ko tapusin ang gusto kong marating. Pero dahil meron akong mga half brother, half sister, nakita ko yung nanay ko na medyo kailangan niya ng tulong. At marami na rin akong naging offer na trabaho, kaya imbis na unahin yung pagtatapos ng pag-aaral, mas grinab ko yung pagtatrabaho, yung pagsasahod, agad-agad. Ayan. Ay kaso, naiwanan ko din naman yung trabaho na yan kasi umuwi ako ng Northern Samar. So, pagbalik mo ng Manila, magpapanibago ka ulit trabaho. Pero hindi ako takot mag-isa kasi marami ako alam na mga trabahoin dito sa Metro Manila. Alam kong ihanap ng trabaho ang sarili ko. Kung gusto kong manahi, nananahi ako dati sa mga patahiang malalaki, Yingming Company, mga patahian ng mga pantalon, sapatos, or mga damit, mga garments, mga pang-export. Yan. Tapos, gusto kong magluto, marunong ako magluto, wala kang problema sa akin sa pagluluto, pumapasok akong tagaluto. Ngayon ang trabaho ko ay nagluluto ako sa isang boss na piloto, dalawa lang sila na pinaglulutuan ko. Pangatlo naman yung anak nilang malinggit, nagdadalawang taon pa lang. Luto ng isang putahing ulam sa maghapon, okay na. Or magluto ka ng agahan, diba? Kasi marami kang pag marami ka naman skills, yun, wala kang poproblemahin. May mga choices kang trabahuin. Tumutulong din ako sa mga taong yung mga kailangan nila ng tulong, yung halimbawa, mga walang mga valid IDs or mayroon mga nilalakad na hindi nila alam paano nila lalakarin. Yan. Alam ko puntahan yung mga lugar na yan, tutulungan kita. Kung hindi mo kayang gawin yun, akong gagawa nun para sa'yo. Sasamahan kita. Pagigising ko lang ngayon, mata ko
My bags, tagal kong natulog. Pinasarap ko ang tulog ko kasi wala akong pasok ngayon. Bukas, may pasok ulit. Siguro Martes wala. Maganda ngayon sa napasukan kong trabaho. Ang boss ko ay piloto kasi sa isang linggo, 4 na beses lang ako pumapasok. Buti, bihira lang yung mag-5 beses sa isang linggo. Kaya may rest day ako. Papasok ako ng kagaya kahapon may pasok ako, tapos ngayon rest day ko. Tapos bukas pasok, malamang Martes wala. Miyerkules, Huwebes, pwedeng magkasunod may pasok. Tapos Friday wala. Tapos Saturday may pasok. Tapos Sunday pahinga. Minsan naman, Friday and Saturday, may pasok sunod. Or minsan naman, Saturday and Sunday, hindi. Sunday and Monday may pasok. Minsan ganun. Linggo, Sunday and Monday may pasok. Tapos, pagdating ng Tuesday, wala. Wednesday ulit. Nagko-coffee ako. Matagal po talaga ako mag-coffee. Naabot to ng pag wala lang ako pupuntahan, aabutin ng higit 1 oras. Nagko-coffee pa din ako. Ang tagal. Sarap. Meron pa rin. Hindi matapos-tapos yan. Ganyan ako pag walang pupuntahan. Pero pag may pupuntahan, grabe, magkanda pasok-pasok talagang dila ko sa pagmamadali. Aking biskwit na tinatapos. Nadami kong biskwit, oh. Binigyan ako may-ari ng bahay ng biskwit. Marami pa rin. Pero ito kasi nakalagay ito sa Tupperware. Kaya napilit kong maubos para lang. Tararan! Kunti na lang. Baka naman, may mag-donate dyan. Creamline, Double Dots, ice cream. Wow, my favorites. Paborito ko talaga ang Double Dots ice cream. Ay, napatay ako dyan. Baka naman may manglibre sa akin ng ice cream. Ever since yan ang binibili ko, Double Dots ice cream. Meron ka kasing mangunguya-nguya dyan, mga chocolates, or kung ano-ano. Peanut. Nag-live, walang ligo. Bakit bawal ba? Kailangan kong mag-live, mga ka-idols. Thank you so much sa 2.1 million views. May bagyo na naman daw darating. Naku, Lord, wag naman. Nag-aalala ako, mauubusan ako ng gamit. Yung aking 6 years pinagtrabahuan, 6 kasako ang nawala. Ngayon, pag naulit na naman tong baha, Diyos ko, Lord, wag naman po. Ang dami, 6 na sako, hindi nyo mapapaniwalaan, guys. Ang kwarto ko kasi to, punong-puno to ng gamit paglipat ko dito. Mag-isa lang ako, pero syempre, gusto ko may mga kagamitan ako. Ayan. Sa baba pa yan. May mga gamit-gamit pa yan sa baba. Pinuno ko na yung aking pangalawang higaan kasi ako lang naman mag-isa dito. Ako lang. Solo ko yung kwarto. Yung higaan ko dati, may pum yan, 2 magkapatong. Yung isang pum dyan, napakalaki. Inaano ng baha? Nilubog ng baha. Pero ito, akin pong tong kutsyon doon pa sa Tatalon. 6 years ko ng kutsyon ito. Original siya na Uratex, so hindi siya nagpa-powder. Kaya ang ginawa ko dito, kasi may malaki akong kutsyon, yung makapal, yun ang ginamit ko dito sa baba. Yan, tinago ko. Kaya nung bumaha, nandoon siya sa taas. Hindi siya naapon ng baha. So, good luck!
mayroon pa akong nagamit paghupa ng baha, mayroon pa akong kutsyon. Kaya nga yung iba nagtatanong, ba't daw dala-dalawa yung mga kagamitan ko? Dati electric pan ko 3 eh. Bakit ko ginagawang 3? Minsan nating gabi, di mo alam, tumitirik yung stand pan mo. Hindi. Paano pag hindi na to umandar? Wala ka nang susunod. Nasira na yung tulog mo. Kaya bibili ka, dobleng gamit. Masira man yung isa, may ipapalit ka. Kagaya nun, mayroon akong rice cooker. May rice cooker ako lagi kong... Ito may pakuluan akong tubig, guys. Lumubog po yan pareha sa tubig eh. Pero ito kumulo siya ulit oh. Nagamit ko ulit siya. 2 linggo ko siyang di ginamit magmula nang lumubog sa baha. Pero gumana siya ulit. Buti hindi ko tinapon. Munti kong ipagtatapon yan. Magagamit ko pa pala. Yung rice cooker, susubukin ko mamaya. Baka gumana pa ulit. Pero mayroon pa po yan dito. Ito, multi-purpose rice cooker po ito. Pwede ka po dyan magluto ng ulam, kung anik-anik, magprito, kung anik-anik lang, magawa ng cake. Air fryer. Ito, mayroon akong blender, yung aking binibidyo-video pag gusto ko mag-blender. Blender pa tayo dyan. Ay, naka. Ang daming natapon sa mga kagamitan ko, guys. Dati nung hindi bumabaha, napakarami po niyan. Gusto mo mag-disco light, may disco light po tayo. Hindi po yan inabot ng baha, guys, kaya hindi nasira doon sa taas. Pero okay lang, tiyaga-tiyaga na rin lang. Mahirap po kasi, maganda tong lugar namin kasi ako gusto ko tahimik din na lugar eh. Dahil tahimik na lugar to, kaya gusto ko din. Makakapahinga ka dito. Sa Tatalon, gusto ko rin naman kasi ako naman hindi apektado kahit pa yung paligid ko ay maingay. Gusto ko nga yun kasi hindi ako naiinip eh. Ang ano lang dito, guys, kasi mahilig ako minsan sa mga bata. Kung nakikita nyo po yung aking mga videos nung mga nakaraan, nasa barangay Tatalon ako. Mayroon ako mga video sa mga bata doon kasi mahilig ako sa bata. Nag-i-enjoy akong makakita ng mga kabata-bataan. Ngayon dito, walang bata. Puro matatanda mga nandito. Mga senior. Puro kaming mga senior dito. Minsan nalulungkot ako minsan. Hala, wala man lang makabanding na bata. Makagawa na nga lang ng bata. Charot. Aking simpleng higaan. Sarap na sarap akong matulog dyan. Tutok-tutok. Ito talagang kwarto ko pang air condition to eh. Pang aircon dapat ito kasi konting bintana lang. Kaso hindi na i-aircon. Loaded na daw sa aircon dito kasi ibang mga kwarto dito naka-aircon eh. Kailangan ko pa magpalinya ng ng wiring para makapagpasaksak ulit ng aircon. Bagong gising si Arlene Balading. Hello, my friend. Hina ang signal. Apple. Hina ang signal, hindi makapasok ang ating mga nagagwapuhang viewers. Kahit lang tayo, maka 1 oras live tayo. So nag-start tayo kanina between 8:15 to 8:20. So ngayon kailangan natin maka-live hanggang 9:20. Ang bilis ng oras. 8:50 na. Tapos kung mag-live, maliligo ako. Tapos kung magligo, syempre, bihis-bihis.
Pagka okay na, nagtatry tayo magsaing sa washing machine. Ay, washing machine sa rice cooker. Washing machine ba? Magtatry tayo magsaing sa rice cooker na lumubog sa pa. Susubukin natin kung gagana pa. Gumana nga yung aking pakuluan ng tubig eh. Yung rice cooker na lumubog sa baha. Susubukin natin. Ano ba yan? Naglag ang aking damit. Papa Mitch, pera lang ha. Wag mo ako dyan ibaban. Di ko kasalanan kung ba't pumuti yung braso ko. Ganyan talaga. Alam nyo guys ba, bakit ganyan ang balat ko? Ganyan talaga ang balat ko. Pinaglihi kasi ako sa mangosteen. Nag-cravings kasi ang nanay ko sa mangosteen, kaya para siyang mangosteen, maputing mabino. Tapos grapes. Tsaka nandito yung mangosteen tsaka grapes, papakita ko sa inyo guys. Oh. Andito siya. Oh. Ayan, meron tayong sariling grapes dyan. Pinaglihi po yan, grapes. I have my own grapes. Diba? Kaya minsan nag-iba-iba ang kulay ko. May araw na parang ang pula-pula. May araw na ang pula-pula ng mukha ko yan. May pula-pula. Ang pula ng mukha ko. May araw yan. May araw na parang tingin mo sa akin, umitim ako. May araw naman na ang puti-puti ko. Magkaiba yung kulay ng balat ko eh. Oh, sa katawan mo puti. Sa braso medyo umitim ng konti. Ang taba ko. Aking hair nagninipis kasi nag-allergy ako ngayon sa mga pagkain. Nag-hair loss ako. Ang gulo ng buhay ni Arlene Balade. Nagbabalak na ako guys. Balak ko na. Balak ko na. Sa 2025 or 2024 may balak na ako. Sabay ganun. May balak na ako pipili nga akong mapapangasawa ko sa aking 21,000 followers. Sino kayang pwedeng magmahal sa akin dyan ng totoo? Mag-asawa na kaya ako? Gusto ko nang may kasama eh. Jack Charot. Mag-enjoy sa pag-iisa eh, no? Wow! Thank you so much, my friend. Sa aking pag-iisa. Di na ako makapang-ukray. Binaha yung aking B8. Aking B8 guys, binaha. Pag nang-ukray ako sa Bigo Live ko, nagbi-Bigo Live ako or TikTok Live. Sinisit up ko to dati. Oh, binaha na yung aking estante. Johnny! Hello, Johnny. Shout out. Aking B8 ay binaha. Binaha yan dyan. Aking golden mic. Hello, mic test. Hello. This is Arlene Balading at your service. Hello. How are you, my ka-idols? Nagla-live sa Bigo, ang ganda-ganda eh. Kasi todo filter. Tapos, may picking kanta-kanta pa. Kahit hindi maganda yung boses mo, kakanta ka sa Bigo Live. Tapos lalaban ka pa doon. Ang lakas ng loob. Doon kasi sa Bigo, pag nag-live ka, wala. Yung mga pikas-pikas mo na yan, wala yan. Ang ganda mo doon. As in, daming mapapraning sa'yo.
Dito rin naman pwede. Pwede ka rin naman mag-filter dito. Tapos maganda pag kanta ka sa beat, gumaganda yung boses kasi yun, mayroon pang mga ano yan dyan eh. May mga na gusto mong tumatawa ka. May mga ano siya. Kumusta ka aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin, nakakaraos din. Hi Johnny! Leonadar. Shout out Johnny! Kumusta po kayo dyan mga ka-idols? Nag-almusal na po ba kayo? Ating magic golden mic. Kung si Makoyolo ay mayroon golden medal, sa Arlene Balading ay mayroon golden mic. Hello! Ay, nako. Kailangan ko na mag-live dahil ang ating sahod ay on the way na. Sana malapit kayo sa akin. Ililibre ko kayo ng tig-isang candy pagkubra ko ng aking sahod. Thank you, Papa Mets. Nakita ko may schedule na tayo. Sana tuloy-tuloy na po yan. Tuloy-tuloy naman pumapasok yung income, guys. Nakikita ko araw-araw na dagdagdagan ng points. Sana dumating ang araw, maka-scoop pa rin tayo ng mga magagandang videos para mas lalo tayong magkaroon ng kabuhayan. Ang kaso, hindi makapasok yung aking mga followers dito kasi medyo mahina ang aming signal sa lugar namin na to. Sa Tatalon, ang sarap mag-live. Kahit nakadata service ako, live na live ako kasi ang lakas ng signal. Pero mas malapit itong lugar na ito sa aking trabaho. Isang sakay lang ako dito eh. Pagka sa Tatalon, 2 sakay, tas mahirap pa sumakay doon, papunta rito sa Santa Misa. Mamaya tatry ko mag-live sa aking Bigo. Namimiss na ako ng aking mga ka-followers doon. So, hanapin nyo po ako doon mga ka-idols. Mamaya, gagawa tayo ng mga ka-okrayan doon. Dito sa live natin na ito, kung hindi ito nasira, isi-sit up ko na sana. Pati yung aking cellphone na ginagamit ko para ma-attach yung biit ko dito, ito Samsung. Lumubog sa baha, guys. Lumubog sa baha as in. Daming nasayang aking mga kagamitan. Pati aking wifi nag-globe wifi, lumubog sa baha. Hindi ko nga lang alam kung gagana pa to. Kasi lumubog sa baha. Pero meron akong PLDT wifi, ayun doon. Ang aking PLDT wifi, suluhin ko kaya ang aking PLDT wifi, baka lumakas yung aking signal. Makakapag-live tayo nang nakakapasok ang tao lahat. Kasi pag mahinang signal, yan, hindi makapasok ang tao. Aking golden mic. Hindi siya nagkalawang, oh. Gold nga talaga, eh. Gold siya talaga, guys. Gold. Regalo to sa akin, sa aking pagtitiktok. Ito ang aking premyo dahil sa pagtitiktok ko, guys. Ang golden mic ni Arlene Balading.
Ahar! Saan natin to ilalagay? Lagay lang natin dito siya. Sana ay nasa... Ang aking coffee meron pa rin. Hindi pa pala nauubos. Anong oras na? Nakabuo na ba tayo? Ay, hindi pa nabubuo. Kulang pa rin. 9:01 pa lang. Magtanong pa kayo ng magtanong dyan para hindi ko mamalayan yung oras. Nakakabuo na tayo ng 1 oras. Baka pag kwinintuhan ko na naman kayo, baba na naman yung oras natin. Wait lang guys ha. Aking coffee meron pa rin. Hindi pa rin naubos. Oh, meron pa rin. Ah, di ba? Ubusin ko na nga. Hello, Philip Quito. Shout out sa iyo ka-idols. Kumusta dyan? Agahan na po. Nangokray ako kasi gusto ko makabuo yung aking 1 oras na live. Gusto ko laging pagbigyan na ang live ko para talagang maging sulit yung aking FB page. Ay, ang aking pong FB page, official page Arlene Balading, paki-subscribe nyo naman po mga ka-idols. Dumalaw naman po kayo sa aking official pages. At yung aking Immortal, shoutout po sa mga nakatira sa Immortal channel ko. Immortal Macho and Sexy Arlene Balading, FB groups. Subscribe nyo po yun mga ka-idols. Magbagsak po kayo ng inyong mga videos doon or inyong mga hugot. Kahit ano po pwede nyong i-message doon or mga videos. Katatawanan man yan o ano. Yung mga pang sexy videos po, pang macho videos. Pwede po kayong magbagsak doon. Mayroon po tayong tao dyan. Nasa 8.3 followers po tayo sa ating Macho and Sexy, Immortal Macho and Sexy Arlene Balading FB groups. Subscribe po kayo dyan, mga ka-idols. Doon ko po tatanggapin. Doon ko po i-accept ang inyong mga videos, ang inyong mga posted, ang inyong mga hugot sa ating Immortal Macho and Sexy Arlene Balading FB groups. Subscribe po kayo dyan. Meron din po tayo dyan, Lauren Cosmetic, Korean Cosmetic.
LLIC, Lorlorin International Cosmetic, Arlene Balading. Subscribe nyo po mga ka-idols. Pwede po kayo umorder dyan sa Lorlorin na yan. Maganda po siyang gamitin. At yung ating YouTube channel, wag nyo pong kalilimutan. Subscribe nyo po Arlene Balading 11 YouTube channel. At ang aking official pages, Arlene Balading official page. Padalaw naman po at pasubscribe. Ang aking TikTok channel, Arlene Balading. Basta Arlene Balading, puro Arlene Balading lang po. Makikita nyo po ang aking mukha. Laging nandoon. Ako po yon. Meron po akong kapangalan. Pero pag nakita nyo naman po ang aking profile, ako po yun. Yun po yung inyong isubscribe. At ang ating Bigo channel, MRF SWAT Iris, Arlene Balading. Ako po yun si SWAT Iris. Kaya po siya naging SWAT Iris kasi aking po yan tag name dahil ako po ay mayroon na may humawak po sa akin sa Bigo, isang malaking agency sa Bigo, yung MRF Family. So malaking agency po yan sa Bigo, naka-ano po ako sa kanila, naka-contract po ako sa kanila. Subscribe nyo po, mayroon po tayo dyan mga followers na marami rin po ang followers natin dyan sa ating Bigo channel, Arlene Balading, aka MRF, SWAT Iris. Kaya po SWAT Iris ako sa Bigo kasi yan po ay pangalan ng aking bunsong anak. So kailangan ka pong mag-alias ng pangalan. Kaya pinangalan ko po yung aking channel, MRF SWAT, Arlene Balading, aka MRF SWAT Iris. Akin mga ka-followers po lahat, thank you so much sa walang sawang pag-subaybay nyo po sa akin. Nakita nyo po si Miss Arlene Balading na natural po ito. Kasi sa ating mga videos, palagi po tayong mga naka-filter, lalo na po sa TikTok channel. Derek De Rosario De Leon. Shoutout sa iyo dyan, ka-idols. Taga saan ka, Philip Cueto? Derek, kumusta kayo dyan? Pasensya na po kasi medyo mahina lang yung aking signal. Madalas ko po nakikita na mahina yung signal ko, kaya hindi po kayo basta-basta nakakapasok. Akin po sa inyo inihiling, subscribe nyo po ako sa aking immortal and macho Arlene Balading para po maging 10,000 followers na po tayo. At shoutout po dito sa ating more than 21,000 followers sa ating FB channel, Arlene Balading. At ang ating pong official pages, Miss Arlene Balading official page, pa-subscribe po mga kalodi. Tayo ka nga muna, madam. Batangas City. Tayo, nakikita mo ako laging nakatayo doon sa aking mga videos. Diyos ko, naka-short po kasi ako. Galing po kasi ako natulog. Sabi, nahuhubaran na tuloy. Baka biglang maglaho yung ating followers dito. 91,000. Iban tayo ni Meta. Sa totoo lang, hindi ako nagla-live nang nakikita talaga yung ano ko nang naka-shorts lang. Kasi baka mamaya, ano nga ako ni Meta, iban. Okay lang naman kay Meta yung nagpo-posted ako ng mga kalokohan ng sexy. Shoutout po dyan sa mga pinanonood ko, yung malalakas ang loob. Hindi po ako against dyan kasi kaya nyo po. Lalo na yung mga nakatupis, na mga nakabikini. Diyos ko, kung ang mga kamag-anak ko lang, mga liberated lahat, yung parang sa ibang bansa, mga lumaki. Ibabalandra ko na rin yung pagtutupis ko. Pero nako, papatayin ako ng mga kamag-anakan ko. Maraming galit dyan.
Tayo ka daw. May nag-request, tayo ka daw. Saka na, pag marami na tayong viewers, ang viewers natin umakyat sa 1,000 na, kahit man lang 1,000. Yung kagaya dati, yung mainit na mainit pa talaga ng gusto yung pangalan ko, hindi ako naglaylo. Ang dami-daming tao. Yun, sa TikTok channel. Hindi pa mahigpit si TikTok, kaya ang dami-daming kalokohan noon. Nakikita mo akong nakatayo, mga naka-jeans ako. Ayun, naka-shirt ako eh. Baka sabihin, may nanalo na! May nanalo na! Uwian na! Ang taba ko. Sige, pagbigyan kita, tumayo ako. Ito naman yung katawan ko na yon. Hindi yan piki. May ano talaga. Ano ba? Nahuhubuhan ako. Oh my gosh. Baka magalit si Ayay de las Alas. Ako naman, mawi sa akin. Imbis na sa kay ano lang sila galit. Imbis doon lang sila kay Chloe galit, pati sa akin magalit. Tinalo mo si Chloe Ada. Ako, pinanood ko yung yung laban ni Carlos Yolo. Ang galing! Tapos, yung gulo nila ng parents niya, pinapakinggan ko side by side. Ako, ang opinion ko po, pabayaan nyo na lang po, mother. Ako may mga anak din akong lalaki. So, kung ang mga anak ko ay pumili na may napili silang mamahalin, hindi naman yan kasi sinadya ng anak mo na yun ang babaeng na mahalin niya. Puso po kasi ang tumitibok pag nagmamahal tayo. Puso. Hindi lang basta nagdedesisyon ka lang na ay, yun na lang. Hindi po tayo pwedeng parang namimili na sasabihin, ma, gusto ko to. So, sasabihin mo sa anak mo, wag yan anak, dito tayo kasi mas mura to. Ma, gusto ko to. Wag yan anak, ang mura niya, mumurahin, madaling masira yan. Itong bibili natin, hindi po ganun yun eh. Pag nagmamahal po kasi tayo. Hi, Nona Avelo Palmis. Shout out dyan. Kaano-ano mo ang mga tita ko sa Batangas, mga Palmes. Ping Palmes. Ang mga pinsan ko po dyan, mga taga San Jose, Batangas. Pag nagmahal po kasi tayo, kusang loob po natin at puso po talaga ang tumitibok dyan. So, hindi po tayo makakapamili. Ako talaga relate po ako kay Carlos na nagmahal po siya kay Chloe. So, wag po tayo mag-expect na dapat laging maging perfecto. Or kailangan dahil si Carlos ay mas maliit ng konti kay Chloe, dapat si Carlos ay magmahal ng babaeng mas maliit sa kanya para bumagay. Sabi nung ibang mga comment, uy, parang nanay na ni Carlos yun si Chloe. Uy, yung Chloe na yan, maldita. Hindi ba pwedeng magkakaiba kasi tayo ng karakter eh. Akala mo si Chloe masama. Akala mo si Chloe ganun. Akala mo, kasi nakita nyo, nagpo-posted, nakapanty. Totoo naman ang sabi kasi ni Carlos. Magkakaiba po kasi tayo ng mga kultura. Diyos ko. Nasa new generation na po tayo. Sumunod na lang po tayo sa mga, kung anong new henerasyon ngayon. Hindi na po natin talagang mababalik ang pilit man natin balik-balikan yung mga henerasyon noon. Nasa new generation na po tayo. So, si Carlos ay naging masaya kay Chloe. Doon na lang po tayo. Suportahan na lang natin. At tignan mo, ang ganda ng feedback kay Carlos. Ang ganda ng nangyari kay Carlos. Nakapag-uwi ng 2 medalya. Ilang taon na sila ni Chloe naging magkarelasyon. Kung si Chloe ay bad influence kay Carlos, si Carlos ay hindi makakakamit at hindi magtatagumpay ng gaya ng pinagtagumpayan niya ngayon. So, si Carlos ay nakakuha ng magandang simpatiya kay Chloe. Kaya si Carlos ay
nanalo ng ganyan. Ibig sabihin, may suporta talagang malaking ambag si Chloe kay Carlos. So ako bilang nanay, kasi may dalawang anak din akong lalaki, pag nagmahal ang aking mga anak, bakit ko sasaklawan? Kahit pa makita ko na may bad background yung family ng family ng babaeng gugustuhin ng anak ko. Ang tao nagbabago eh. Malay mo yung babae na yan dati pakalat-kalat, kung ano-ano. Tapos nakatagpo siya ng lalaking ano ba siya, yung aayusin siya ng isang lalaki. At naging maayos. Minahal siya ng lalaki, inayos siya. O, di ba? Pagbigyan natin, tao din yan eh. Naawa ako kay Chloe kasi binabato ng kung ano-ano. As in, pati na yung director, pati na kung sinong mga artista. Ang masasabi ko dyan, inggit lang kayo kay Chloe. Kasi nagkaroon ng boyfriend na kagaya ni Marcos Yulo. Di ba? Kaya, hindi naman kayo ang mahal ni Kaloy. Si Chloe naman, manahimik na lang tayo. Magsuporta na lang din tayo sa kanila. At ipag-free natin sila na maging matagumpay. Marami akong nakikita dyan. Si Chloe daw ay masamang bata. Nareklamo ang nanay niya. Minsan kasi, marami namang mga pangyayari na ganyan eh, anak sa magulang. Kasi minsan may mga magulang din kasi na mga pasaway. Totoo yan, may utang na loob po tayo sa ating mga magulang. Mayroon po talaga tayong utang na loob sa ating magulang kasi pinanganak nila tayo. Pero, ang anak ay hindi po talaga dapat na obligahin na porket ipinanganak natin sila, ay obligahin po natin sila na buhayin tayo pagdating ng araw. Kasi bilang tao, ngayon pa lang habang malalakas tayo, tignan na rin po natin yung mga darating na araw. Ano po tayo? Mag-investment po tayo, lalo na po yung sa pagmamahal sa mga anak. Investment po yan sa pagmamahal sa mga anak. Hindi ka na po yan tatalikuran ng anak mo. Kahit hindi mo po sabihin, aalagaan ka po ng mga anak mo kasi nakita nilang minahal ka nila. Pero wag natin saklawan yung mga anak natin magmahal sa gusto nilang mahalin. Yun lang yun eh. Kagaya ko ngayon, ganito ako, nagbibidyo-video ako ng kung ano-ano, nagpo-posted ako ng kung ano-ano. Eh what if may magmahal sa akin na lalaki, na yung pamilya nila ay masyadong makaluma. Tapos mahal na mahal ako nung lalaki, nagmahalan kami. Tapos ganun pa rin. Tuligsain din ako, ay yan si Arlene Balading. Nako. Ayaw namin dyan kasi nako. Kasi hindi naman nila kilala kung anong mga prinsipyo ko sa buhay. Nagbibideo lang ako, pero di mo naman ako kilala in real life. Paano ako mag-alaga? Paano ako kasarap magluto? Paano ako kagaling mag-alaga sa pamilya ko? Gaano ako kasino? Gaano ako kasweet? Walang magawa sa buhay sa Arlene Balading. Nagpaplano na ako. Mag-aasawa na nga ako. Charot! Oh, tapos na ba yung oras natin, mga kaidos? Patuloy na natin yung ating live. Kung tapos na, dagdagan natin. Kulang pa rin. Ay, nako, buhay. Woohoo! Maitim ang braso ko ka-idols kasi pero maputi yan sa labas. Iba yung katawan ko lang talagang maputi kasi hindi man naaarawan. Lagi nakabalot.
Malapit na ako mag-in live. Magsasahing ako. Talagang nag-live ako kasi kailangan ko mag-live. Gusto ko makasahod araw-araw. Thank you so much sa 2.1 million views ng aking video na wag kang hihinga, magigitla ka sa makikita mo. Thank you, thank you, thank you. I love you all. At nang dahil doon, ako ay nagkasahod kay Papa Mets. I love you, Papa Mets. Hayaan mo, magla-live na ako lagi kahit walang ligo. Gustong gusto ko to, nakikita nyo akong pangit ako. Sana nga ano eh. Sana nga ano. Bakit yung aking mga idol, yung aking mga ka-idol-idol sila, Rusi Bagimbin, di ko na nakikita yung kanilang mga ano, ang gaganda, gandang-ganda ako sa kanila, manood, lalo na yung mga pagpapatawa nila. Kahit mga mukhang hindi pa nagsiligo, pero mga nakakatuwa. Bye-bye na ka-idols! Oras na para magsaing. Maligo muna tayo para yung sinaing masarap habang binabantayan natin. Bye!